Yan, kinakabahan ako, parang ako starstruck. Napapanahon kasi nga ngayon, meron yung lumalabas na yung Taragis. The more reaction sa tao, the more na nag-trend siya, which is to the point na minsan sumusobra na, minsan hindi na nakakaganda or nakakasakitan ng tao, or ang pinaka-worst doon is they take advantage ng situation ng tao. Content creation before, for full entertainment lang, reality show ni Tony Fowler. Di ba parang walang Good day, everyone. Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is the explicit Bessie. Hi guys, this is C, the fairest of them all. Welcome to our podcast. Hi, chatters! Hello, chatters! And syempre, ngayong season 5, puro po tayo guest. Wala po ulit si C ngayon, so may guest po ulit tayo from Nick Bareliano. Hi, Nick. Hi, Nick. Okay. So Nick is one of our guests during this season 5 and isa rin po siyang podcasters. Sa mga gusto pong makinig sa kanyang podcast, The Nick Bareliano Show sa YouTube po. Mm-hmm. Yes. And siya yung nakadiscover sa amin actually. Hindi namin siya didiscover. Siya yung nakakita sa amin sa Facebook. Mm-hmm. And he approached us na sabi niya kung pwede daw bang mag-guest kami sa kanya, and we gave the chance. Sino naman kami, di ba? Kami lang to. Kami lang to. Siyempre, tulong-tulong lang sa mga baguhan. Siyempre, bago lang din naman kami. So, why not coconut, diba? Yes. And thank you for joining us, Nick. Thank you for joining us. Thank you din sa invite. And I hope na nag-enjoy po kayo dun sa sa episode natin. Oo naman. Oo. Kasi nung nag-guest po kayo, kinakabahan ako, parang ako starstruck. Kami din. Starstruck. Kami lang talaga to. Pero kinakabahan din kami, Parang kinakabahan din kami. Well, honestly speaking, nung nag-record tayo, medyo kinakabahan talaga kami kasi sabi namin, parang nung first na approach mo sa amin, parang parang serious yung atake niya sa podcast niya, ganun. Eh nung nag-record na tayo, ka lang din naman, parang normal lang, parang normal conversation lang. So sabi, kaya. Pero nung una talaga kinakabahan kami, kaya to? Formal kaya tayo dito, ganun. Hindi naman, kasi yung goal ko naman din po sa podcast, more on lang kasayahan lang eh. Minsan, nagtatagal ng mga controversial stuff. Pero from time to time, hindi naman. For the controversial stuff tayo. Siyempre, para makahakot tayo ng maraming viewers. Oo, grabe. Well, actually, ginagawa din namin yan before. And nagwo-work naman siya. So, well, normally po kasi, yung controversial stuff, more on yung bigyan siguro ng change of mind yung mga taong pag-usapan yung specific topic instead na magsuntukan, magumpugan. Kaysa yung mag-away. Oh. Sabi nga parang platform. True. Sabi nga nila, idaan lahat sa magandang usapan. Wow. True. Idaan sa podcast. Chismisan pala yung magandang usapan. Idaan sa podcast. Actually, kung yung sa inyo po, yun yung magandang magandang settle ng argument, magchismisan na lang. Oo. For example, nagbanggaan. Pero maganda yung mags mo sa nakuha yan. Yung ganun. Oo. Sana nga ganun na lang, Hindi yung mainit agad ang ulo. Having said that, ang magiging topic po natin today is content creation and ethical marketing stand. So yun. Napapanahon. Itong topic na to kasi, magkahiwalay na topic lang to. Pero pag napag-isip-isip po nung guest namin na pagsamahin kasi medyo connected naman po sila and naisip-isip naman namin na tama rin naman pala yan. Connected nga naman pala talaga sila. So, maganda rin talagang may guest. May nakakaisip. May bagay-bagay. may third brain tayo sa mga bagay-bagay.
Yes. And then, napapanahon kasi nga ngayon, meron yung lumalabas na yung Taragis na nagpatuto siya dun sa noon niya. Mhm. So, naiisip ba namin kung magandang marketing strategy ba yon nung content creator or what? So, parang gusto naming malaman ni kung sa tingin mo, what is the biggest contribution ng content creation sa society natin today? Well, I think yung again yung sa ethical marketing kasi more yung content creation industry at saka yung marketing, yung ethical marketing parang feeling ko kasi magkaisa lang sila in terms of kung paano yung approach sa tao. Like for example nga dun sa Taragis. Umpisa siguro nag-umpisa sa April Fools. Akala siguro nila nakakatawa na magaganyan yung mga taong check yung Facebook page nila. Pero the reality of it, parang mas nakatuon sila sa situation ng tao. Kasi yung nagpatato, ang alam ko, ginawa niya yun dahil yung anak ata niya is autistic, kung hindi ako nagkakamali. Mhm. Kaya siguro, depende na rin sa situation niya. Kaya niya siguro ginawa. Ngayon naman, itong content creator, may-ari na no, umupo sa isang pulang upuan ba yun? Biglang sinabing, it was planned. Parang okay siya kung iisipin mo or kung utak mo is parang puro biruan. Pero kung ibabaliwala mo yung reaction ng tao or yung situation ng tao, parang pinaglalaroan mo na yung situation niya to the point na para lang mag-gain yung customers mo or mag-gain yung followers mo sa Facebook. Tapos, ang nainis ako doon, yung the way na paano niya i-approach yung video, parang kala mo mastermind behind all of it. Pero in reality, parang Pulpul. para silang, Sorry. Playful. yun, yun yung tamang term. Para silang ganun. Hindi ko na napigilan yung sarili ko. Pasensya ka na. Pero yun yung effect talaga nung impact ng content creation na. Kasi um iisipin mo, for example, sila Kong, nag-umpisa talaga sila around 2010, around 2011, 2008. Fact check mo na lang ako doon. Pero the reality of it, ang nag-umpisa siya doon is puro biruan, puro pagbibigay ng saya sa tao, sa mga viewers. But ngayon kasi, dahil sa fast pacing ng TikTok, the more controversial stuff, the more trends, the more reaction sa tao, the more na nag-trend siya, which is to the point na minsan sumusobra na, minsan hindi na nakakaganda or nakakasakit na ng tao, or ang pinaka worst doon is they take advantage yung situation ng tao. Especially yun Mhm. nga si Kuya nagpatato kasi nga hindi naman natin siya masisisi na gagawin niya talaga yun kasi may inaalagaan siyang anak eh. I mean, Mm-mm. kung sinong tatay naman bang hindi gusto nun. Pero at the same time, dun yung sa taong nag-umpisa talaga nun na nag-plot nung walang kwentang prank Marketing. That's true. Marketing. marketing. So it's a double-edged sword, to be honest with you. Mm. Siguro yung mga ethical people talaga na pinag-aralan talaga yan. Pero kung isipin mo sa mga taong gusto lang talaga matrend or matrend yung brand nila, well, parang nagkakaroon siya ng negative impact Mm-mm. in a wider scale kasi kung iisipin mo na yung iba nag-uumpisa yung like for example nung pandemic times, April 1 nagkaroon ng April Fools. April Fools mo yung mga Grab drivers, mga Lalamove riders, like kawawa naman sila kung gagawin mo sila pang content, 'di ba? Mm-mm. Yeah. So as much as ayoko man sabihin, pero yung mga TikTokers ngayon talaga sila yung mga nagiging influencer na hindi mo talaga masasabing maganda or Mm. bad influencers. Totoo. They are still called as influencers pero magkaiba na. Bad Exactly. influencers na. Bad na. Okay. Well, actually, sa content creation naman, kasi hindi natin mapipigil yung mga negative and positive impact nun sa society natin, di ba? So parang may mga iba na talagang positive impact nila, gaya nga nasasabi mo si Kong TV, like puro katuwaan, but in a good way. Kasi itong ginawa naman nung sa Taragis, katuwaan lang din naman siguro nila yun na planned na katuwaan pero hindi siya yung magandang biro kumbaga. 'Di ba? There are other ways na pwede naman nilang gawin yung tattoo na yun. Pero kasi pag-iisipin mo kung saan nilagay yung tattoo and kung paano nangyari yun is parang hindi siya acceptable sa society.
Lalo na kung naintindihan mo talaga yung situation ng tao. Doon True. lang po talaga medyo naiinis na take advantage nila yung situation. I mean, hindi man ako nagpapakahiro, pero kung iisipin mo yung situation ng tao, kahit anong challenge mo diyan para lang sa content, iti-take niya kasi walang choice eh. Yun yung situation niya, eh. Kailangan niya makahanap ng ng Tsaka lang pampabigay yung sa anak pera niya. nun. Sinong Mm. hihindi, di ba? At yung Totoo. ano nga, di ba, situation niya. Ako naman, yung sa question mo, masagot ko lang din. Okay, para sa akin, yung biggest contribution, yun yan, nabanggit din ni Nick, na yung content creation before at saka ngayon, sobrang magkaiba. Kasi before, parang hindi nakakasali yung mga brands. Pansin nyo ba, dati yung content creation before, for full entertainment lang, 'di ba? Hanggang sa ngayon, ano na siya, lagi na may brand na kasama. Advertising. Oo, advertising. Kaya siguro feeling ko, ginagawa na ng lahat ng mga content creators, yung lahat talaga, yung kahit na negative na, basta lang magkaroon lang sila ng views, meron lang talagang engage dun sa content nila. So, para sa akin, ang dating contribution ng content creator ay content creation before is fully for entertainment lang. Or, syempre, kumikita rin naman sila doon. Pero, ina-entertain lang nila tayo. Sa ngayon, parang hindi na masyadong benefit yung mga audience. Ang nagbe-benefit na yung mga brands. Sila-sila na lang yung nagbe-benefit. 'Di ba? Pansin niyo ba? Oo nga, It no, goes around. Naalala ko lang kasi sa nabanggit mo yung publicity, para bang nung nasa college ako, yung isang professor ko nagsabing, good publicity and publicity is still publicity. Mm. Yeah. Oh, Yun, parang yun gano'n nga na, din sabi ko. parang gano'n na rin. Tapos yung parang nasabi mo kanina na parang namamanipula na lang tayo. Ano? Parang namamanipulate na lang tayo as audience Mm. or as consumer, gano'n. Well, depende rin naman yun kasi sa atin eh. Paano natin ito take yun. Lalo na kung kunyari pag hindi pa natin napapanood, di ba? Pag nakikita mo ng negative yung mga comments sa kanya, don't engage with it, 'di ba? Kasi as long as mag-engage ka doon, magi-gain sila from your engagement. Pag hindi ka mag-engage, then parang there is no parang kumbaga hindi ka magsisisi na pinanood mo yun or nag-engage ka dun sa sa topic na yun. Di ba? Ang hirap kasing sabihin din na huwag kang mag-engage. Lalo na kung alam mo naman tayo, di ba? Gusto natin yung mga ma-issue. Kaya dun din yung ginagawa nila. Tingnan mo, mag-post ka ng magandang quotation or something na good vibes na yung maganda, yung gano'n. For example, example ko ha, yung podcast ni Bianca Gonzalez. Alam niyo ba yung podcast niya, yung ano kasi yung podcast niya? Yung Paano ba? paano ba? Parang ganun, paano ba? Ang ganda ng mga contents niya doon. Parang maganda. Basta ganun, maganda, Chill, pure, parang chill ganun. lang. Oo, chill lang, ganun. Pero walang mga issues kasi na dinidiscuss doon, di ba? Compared, tingnan niyo yung reality show ni Tony Fowler ng Toro Family. Di ba? Parang walang kakwenta. Hindi naman sa walang kakwenta-kwenta. Pero parang ganun na nga. At just maraming nambabasya kanila. Pero grabe, parang in 1 hour, almost 1 million na agad yung views nila. Kaya parang hindi mo rin alam kung paano ba. Kasi tayo rin, parang somewhat kasalanan din natin as consumer kasi mas gusto natin yung mga yun. Kaya yun yung mas ginagawa nila. Gets nyo Yeah, ba? that's true. That's true. Kasi kung Maganda po hindi, ata itanong diyan kung maganda ata itanong diyan, for example, kasi hindi ko lang naman sinasabi na tayo as Filipino, pero more on general people talaga nagko-consume sa internet is, what do we prefer more? The more controversial stuff or the more informative stuff? Kasi mm, even fake news, eh, mas kumakalat kaysa the actual stuff True. or the actual fact. totoo yun. So ikaw, ano ba? Sagutin mo nga. Ikaw, personally. Personally. Sino Ako ba ba? ako? Ay, sorry, Nick. Si Nick muna. Anong, ikaw? Um, the well,
for me, on a wider scale, parang doon tayo papunta. Not because dahil ganun tayo as a human being, pero more on the social media stuff. Kasi the more kumikita yung social media, so more sa screen time natin ng mga tao eh. So the more screen time, the more advertisers they have. So mas nag-eager sila sa emotion ng tao kaysa dun sa actual content. Dun sila nakafocus actually more on for example, sa Facebook. Si Mark Zuckerberg or the whole Meta, naka-base yung algorithm nila sa kung paano yung reaction ng tao sa isang content. So for example, sa the group chat podcast by ABC, if like yung podcast is more on educational stuff, pero hindi siya ganun ka ano sa emotion ng tao, parang ililist yung Meta or Facebook at the bottom instead of at the top kasi walang interaction eh. Unlike dun nga sa mention kay Tony Fowler, the more katawan or the more bastos na nasabi nila sa video nila, the more engagement, the more advertisers para dun sa mga social media platform. Pero I don't mind na, for example, kasi kadalasan binablame sa social media stuff eh. The reality of it, maganda ang social media dahil nagpo-promote or yun yung parang tool natin for our freedom of information. Kasi meron naman tayong freedom of speech, mga ganun. Pero not to the point na gagamitin ng mga big companies or big tech yung emotion ng mga tao para lang i-boost or i-promote or mag-publish ng more negative or controversial stuff. For me. Okay. Well, actually, sa akin naman, ang ano ko doon, ang understanding ko doon, ano kasi, parang kumbaga ang tao ngayon, mas interesting sila doon sa mga ganung bagay. 'Di ba? Hindi na sila masyadong interested sa mga educational or informative videos, 'di ba? Contents. Parang contents, I should say. Usually ang mga tao talaga mag-engage sila sa mga maiingay na bagay. I mean yung mga maiingay na issues, 'di ba? Parang kaya mas lalong nabuboost yung mga negative na contents kasi dun mas nagiging interesado ang mga tao. Okay, so speaking of content creators, ayan, mag-jump lang tayo doon. Set aside muna natin yan. Sa content creators naman, kino-consider naman na natin yung sarili natin, tayong tatlo, as content creators, tama? Kasi, ito, content din naman yung podcasting, di ba? So, ang dami-dami ng mga content creators dito. How can we be unique and be known? Sa tingin ninyo? Well, Sini? Well, it depends on the market or yung kung saan mo passion. Like for me, for example, passion ko talaga is magsalita na magsalita. Napakadaldal kong nilalang. So, the more na hindi ko naman sasabi confident ako pag-usapan yung mga ibang controversial stuff, pero palatanong ako eh. So, siguro yun yung pinaka for the show itself, sa show ko. The more on tanong rather than magsasabi ako ng controversial stuff na hindi ko naman wala naman talaga ako kaalam or alam sa mga bagay-bagay. So the more na palatanong ako sa guest ko or sa palatanong ako sa mga magiging guest ko sa show, the more mag-engage yung audience na magtanong din. Kasi yung pinaka-importante part, lalo na sa content creation, is magtanong. Lalo na for example sa mga news or for example sa mga nangyayari sa kay Taragis or sa mga other negative influencers dyan, is magtanong kung yung ginagawa ba nila is totoo or scripted or yung nangyayari ba ngayon for example, sa bansa is totoo ba? Mga ganun. So, siguro the more na maging investigative journalist yung isang content creator or palatanong yung content creator, the more siguro mag-engage yung audience. Okay. I agree with that. Actually, dito sa the group chat podcast, before we end everything, we always ask the chatters like ano yung opinion nila or experience nila about something. Kasi parang kumbaga in that way, makaka-open tayo ng connection and
interaction dun sa mga natin, sa mga listeners natin. So I think that's one of the parang way para mas maging unique tayo. Like we have to be interactive and talagang connected tayo dun sa listeners natin. Hindi lang tayo gumagawa ng content just to have a content, di ba? Parang kumbaga, we want to open something in order for them to engage to our um channel or to our contents, di ba? Wait lang. So before Bika mag-speak, ito yung sa mga natutuwa ko sa podcast niyo kasi I didn't expect actually na mag-reach out din kayo, like mag-reply. Kasi what I normally do, nagre-reach out ako sa mga brands or sa mga show na natutuwa talaga ako per se. Pero siguro 50% ton hindi nagre-reply, then 50% or I mean 60% hindi nagre-reply, 40% nagre-reply. So I think if magiging more engaged tayo sa audience or the more approachable tayo sa audience, the better. Kasi mahirap kasi yung may mga ibang influencer na masabi nilang influencer na sila or may specific numbers na sila na reach para bang may dating or may hangin na sa brain nila na okay, I'm above. So lahat ng mga gagawin ko is may impact na. Pero the reality of it, if hindi ka ganun sa audience or hindi ka approachable sa audience, hirap din. That's true. True, totoo. May nakita akong video sa TikTok. Sabi niya, hindi na daw maging in few years, parang hindi na magiging effective yung magkaroon ka lang ng good contents. Kailangan daw, you need to create community with your audience. Kaya nga sabi nila yung, hindi ko alam kung anong option yun dun sa Facebook, yung community, parang gano'n na ikaw nakikipag-interact ka talaga sa mga audience mo, gano'n. Kasi through them, parang mas-spread pa yung brand mo. Parang sila na mismo yung magsasabi na, okay to. Oh, okay to. Sige to, ganyan. Ganon. Mas magiging effective Word daw of yun. mouth. Oo, mas magiging effective daw yun in few years. Parang ganun na. Hindi na siya yung magandang content lang na ginagawa mo. Though it's already happening now, pero mas magbo-boom pa daw yun in few years, sabi. Hindi Which lang is ito just din po yung natutunan ko. I mean kapag nanonood ako sa mga ganyan or may nakilala po ako na gano'n siya na nag-umpisa muna siya sa group chat, then yung content niya is naka-base dun sa mga tanong ng mga tao sa group page kasi may parang wala ata siya magawa that time, then gumawa siya ng group page, ayun hanggang sa nag-boom din, naging yun na yung content niya, makinig sa mga sa mga tanong. Pag minsan din kasi actually maganda din naman mag-content or i-content yung mga kwento ng buhay ng ibang tao or kwento ng buhay mo. Mas ano yun, for me mas interesting yun sa yung mga ginagawang content na ngayon ng mga sikat na content creators na parang lahat na sila pare-parehas na ng ginagawa kasi nga Prank. yun yung uso di ba? Prank, puro na lang prank. Kaya puro na lang luto-luto, parang kumbaga, di ba? Parang wala nang uniqueness dun sa ginagawa nila kasi pag titignan mo sila sa YouTube, ang dami na nilang pare-parehas ng ganyan. Kaya yun din yung maganda dito sa group chat podcast kasi dito sa amin, wala talaga kaming specific na market. Kumbaga, kung ano lang yung gusto namin pag-usapan, pag-uusapan namin. Kaya Totoo nga yun. kung pakikinggan mo yung sa introduction namin, ang sabi lang namin doon yung parang pinag-uusapan yung friendship, love, friendship, and everything nice. So parang lahat, kung sino makarelate sa amin, yun na yun. Sila na yun. Ganon. Ito lang, meron lang ako naisip bigla na meron kasi, 'di ba pagka meron yung content na ginagaya din ng mga ginagawa lahat ng mga content creators, 'di ba? Napapansin niyo ba na kapag pinanood mo to sa taong to, pareho yung content ha, pareho yung content. Pero pag pinanood mo sa taong ito, iba yung atake sa'yo. Tapos pag pinanood mo sa kanya, iba rin yung atake sa'yo, iba rin yung atake sa'yo. Gets nyo ba? Kunwari, um, meron yung isang content creator na ang kinakat niya kasi yun eh. Kunwari, may mahuhulog na tao. May mahuhulog na tao, di ba? Tapos siya yung mahuhulog, tapos bigla siyang
itutuloy niya, alam niyo ba yun, napanood niyo na ba yun? Itutuloy niya yung Opo. hulog niya, tapos iaano niya yung, kunwari wipes yung inaano niya, na-endorse niya, gano'n. Tapos ginagaya yun ng ibang content creators. Parang si V. Cortez ginaya niya. So parang same lang yung content, pero parang para sa akin, parang iba yung impact niya sa akin. Parang feeling ko, same content, pero parang unique. Kasi nga, unique na silang tao. Meron na silang sariling brand nila as yung sila. Gets nyo ba? So ano Hmm. naman ang parang ano nyo doon, masasabi or parang take nyo doon? Na Yung kahit sa na, akin, yung sa akin kasi po, depende sa ano eh. Depende siguro sa content creator or baka sa ibang tao din ganun na kapag may content creator na wala lang ginawa kundi gaya ng gaya. For example, may isang content creator ginagaya lang si Kong. Parang yung dating niya, parang masasabi mong copycat. Parang ang sakit, kung as a content creator, ang sakit sabihin siguro ng copycat ka kasi parang ginaya mo lang, wala kang uniqueness sa'yo. Pero, kung for example, ginaya ko si Kong, tapos yung approach ko is more, siguro the more, puro brand or puro yabang, iba na rin yung atake nun sa ibang tao. mm, okay. Kilala So mo ba si, actually, si Sir Jerbin? Sir Jerbin? Jerbin? Yung Jbin pa? Jbin? Gaybin. Sir Gaybin. yes, yes, yes. Yung Sir namimigay ng Gaybin. pera dun sa Facebook. Oo, pero parang ganun din. Magkakapatid sila. Magkakapatid sila. Kilala mo ba yon, Nick? Hindi. Hindi. Sorry. Para kasi yung una ko sila nakita, parang yung atake, parang Kong din eh. Hanggang sa nung lagi ko na silang pinapanood, parang nagkaroon na rin sila ng sarili nilang Brand. brand. Oo, parang ganon. Mm. Panoorin mo sila, nakakatuwa din. Dami nila pera. Napapaisip ako minsan, saan kaya nila kinukuha yung ano, no? Saan nila nakukuha yung pera? Like, kung for example, kung maging content creator ka or gusto mo maging content creator, siguro the more na may pera ka na namimigay, the more siguro viewers. Minsan napapaisip ako ng gano'n. Like, may podcast kaya or may show kayang nag-umpisa as Kuya Will kagad na, eto, bigyan mo ng jacket. Siguro daming viewers nun. Subukan natin. Charot Subukan lang. na. Parang Nagkakata ayoko. ba tayo? Alam. Hindi, actually, ano yon. Sila Sir Gavin. Parang ano yan, Gavin, gaya. Kung ano Basta man po yung ganon. pangalan. Ito na po. At I think nag-start din naman sila sa wala eh. And then eventually, nagkaroon na sila kasi syempre, kumikita na sila sa mga contents nila eh. Mm. From there, syempre nababayaran sila. So parang pinapaikot lang nila yun. Mm. Okay. And then syempre Pero may mga ano na, may mga guestings na din sila, may mga ads na rin sila. So ano Pero na rin napapaisip yan. ako minsan kung may isang content creator na nag-decide na ako yung the next Tito Will or Kuya Will. Instead na bigyan ng jacket, bigyan ng kotse yan. Ganun na kayaman. Si Small Laude nga, parang hindi siya nag-ano eh. Parang never ko siyang na ano ng content na nagbibigay. Parang walang content. Mm, Si Small Laude, di ba? true. Parang hindi Mm, ko siya na ano nagbibigay. Nakakatawalakas talaga siya. Oo. mm, Parang kumbaga cool tita kasi. Parang yun kasi yung hinahanap ng mga tao eh. Parang sa ating mga content creators kasi kailangan nating ibigay kung ano yung kailangan ng tao. 'Di ba? So parang kumbaga kunyari yung tao, kailangan nila ng cool tita o si Small Loud eh, isa sa mga cool tita. 'Di ba? And then yung mga iba, sila ang pangalan nito, Tony Fowler. Siyempre, gusto nila yung mga tao, gusto nila yung mga sensuals. 'Di ba? Binigay ni Tony Fowler. Although kasi, si Tony Fowler, ganoon na kasi yung buhay niya dati pa eh. Kumbaga, Mm. bold Open star naman. book. Grabe yung Bold Bolsar, star. Bessie. O, bold star siya. Diba? Ano ba ang tawag sa kanya? Stripper? Dancer. Star, PRO? Dancer? mga ganon. Yes, di ba? Yun Dancer siya. nga siya. Mm-mm. Ganun ang life niya before. Dancer siya sa sa Showtime or basta lumabas na siya before. Hindi pa Oo. ganun yung itsura. And then, nag-work siya sa bar. Doon na nag-start yung ano yun talaga, yung pagiging daring niya. Pero, I mean, siguro magandang advice dun sa mga gusto maging content creator, huwag bilhin yung audience. Kasi the more na, for example, once na tumigil ka na mamigay ng pera, baka the more wala na ring viewers eh. Kasi
yung viewers mo nakadepende na dun sa pamigay mo or pa-premium mo eh. Yun lang yung True. sense na nakukuha ko. Do ano naman yun, parang oo, tama ka, parang one time lang yun, di ba? One time na, okay, mamimigay ka, magkakaroon ka ng madami, and then after nun, wala na. Para, ano yun. Or once in a while. Pwede rin namang once in a while. Kasi Once in a syempre, while. kailangan mo rin naman mag-share ng blessing mo. Kasi syempre, parang kumbaga, alam mo naman ng mga, ano ngayon eh, mga audience ngayon. Pag alam nilang kumikita ka, hihingi at hihingi yung mga yun. Though wala namang masama sa paghihingi, or I mean sa pagbibigay. Pero you have to do it in a good way. Parang kumbaga may game ka or kaya may special episode ka kung kailan ka magbibigay lang ng pera, ganun. Pero kasi may mga ibang content creator na parang every episode na lang nila, oh, ganun na yung ginagawa. Mm. May content creator sa Facebook, nakalimutan ko yung name niya, pero ano, every Facebook live niya, lagi talaga siyang namimigay or may parang pa-raffle. Nakalimutan ko yung name niya eh, pero again, parang doon siya lumaki. So, parang doon na siya nakilala. Yung content niya, parang hindi mo masabi may something unique. Kasi, ang ginagawa lang niya, nagpapa-raffle, namimigay lang ng pera. So, ang yung audience niya, na-build na lang doon sa kasi kailangan ko ng pera ngayon. Try ko sumali. Oo nga, no. But there are some good bad impact about giving Mm. some money naman, di ba? Kasi Mm. may mga iba rin naman talaga sumusuporta lang sila sa ganun. And most of hindi naman most of the time, pero I think those content creators na nagbibigay lagi, may kinikita kasi talaga silang malaki doon. 'Di ba? Kahit na nagbibigay sila na nagbibigay, yung kapalit nun is malaki din. Hindi lang yun ganun na basta-basta ano lang. Alam mo, ito yung napapansin ko din sa mga sikat na content creators na parang ang hilig-hilig nilang mamigay ng regalo sa mga contents nila. And then alam mo naman na yung ginagastos nila doon is nababalik din lang sa kanila ng doble or triple. Kaya parang okay lang sa kanila na magbigay ng magbigay. Napapansin ko lang yun sa mga True. contents nung Ni Bex. Iba ni Ablawi. Akala ko ni Bex Iba ni one. Alawi. Recent kasi, di ba, namigay si Ivana Alawi. Nag-ano siya, disguise siya ng ano. Hindi ko siya kaya, actually, hindi ko siya pinapanood. Ay, hindi mo siya pinapanood. Hindi Di, ako, di mo po hindi ako kaya? fan eh. Di Hindi mo po naman sa kaya hindi ko kaya. panoorin? Hindi naman sa hindi ko kaya, pero parang hindi na kasi siya, parang hindi siya genuine. Parang sa akin, hindi siya masyadong genuine. Mm. Mm-mm. True. Meron din akong ano sa vibe na ganun sa kanya. Parang lahat scripted or lahat planado. Even yung pag-iyak niya or something. Yeah, lalo na Oh, yung kay Mar. Talaga ng bash dito, no? Yung kay Marian, parang hindi realistic talaga yun. Yan, panapanood parang ko di din yan. realist. Parang Mm-mm. parang nagano na sila eh. Parang may audition ng ng telenovela dito. Hindi, pero yung recent pala niya, naalala ko, yung recent niya, yung nag-disguise siya na as parang nagtitinda ng sampagita, tapos medyo madumi siya, gano'n. Taong palaboy, ganyan. Naiyak ako dun sa mga binigyan niya. Kasi yung mga nabigyan niya ng pera, yun yung may yung genuine yung reaction Kailangan. nila. Oo, yung talaga, Yung parang gano'n maganda. talaga. Panoorin niyo, naiyak talaga ako dun sa mga reaction nila. Kasi mababait sila, parang, walang pera. Yung mga wala pa talagang pera yung magbibigay sa kanya. Ayun lang, naiyak lang ako dun. So yun nga, yung sinasabi natin kanina na parang kumbaga kailangan lang talaga natin din piliin kung anong content yung mga mag-engage tayo, 'di ba? So Nick, gusto lang namin malaman kung sa tingin mo anong effect ng content creation sa marketing strategies ng mga companies ngayon? I mean, hindi lang naman sa mga company, parang kumbaga sa marketing. Ano yung effect ng content creator or content creation sa kanila? Well, for the company itself, I think mas nakaka-relieve sa kanila yun kasi di na sila mag-iisip ng todong marketing materials eh. Kasi magkaka-hire na lang sila ng content creator para mag-isip ng content materials. But at the same time, as a content creation industry as a whole, I think it more helps sa mga brands kaya the more
yung brands ngayon is naka-focus na sila sa individual influencers rather than sa mga TVs. I mean, meron pa din, pero more on naka-focus na talaga sila pagkuha ng mga mga social media influencers katulad nila Kong. Kasi ganun kalaki yung content creation industry dito sa Pilipinas. Mas nag-lean in yung mga tao doon sa content creation. Kasi kung iisipin natin, I think, let's say, in the 90s na lahat is nasa TV, nasa cinema, um, nakafocus sila sa mga iisang artista, sa mga bibigating artista. So, forward to 2020s, nakafocus na sila sa mga influencers na malalaki yung followers, malalaki yung impact nila dito sa Pilipinas. So, mas scattered na yung the way i-market ni yung brands yung product nila, other than siguro last time na nakafocus sila on this artista in this industry. Ngayon medyo wide scope na dapat yung brand is more on friendly sa Filipino consumers. Dapat kumuha sila ng influencers na, for example, ni Kong, na pangmasa. Kasi nung naalala ko lang, balik tayo kay Kuya Will, yung show niya na Wawawin. Kasi 'di ba si Kuya Will that time, kaya ang dami niyang advertisers kasi yung show niya is Pangmasa. pangmasa talaga eh. Yung audience niya pang Luzon, Visayas, Mindanao eh. So kung ilalagay natin siya sa mga content creators ngayon, like again, sila Kong, ang layo na, ang haba ng reach nila. Pero naka-saturated sila dito sa Luzon. So kung gusto ng isang brand mag-market sa Visayas, maghahanap sila ng mga taga Visayas or taga Cebu na influencers katulad nila Chris Uy, or sino yung asawa niya? Forgot, sorry. Slater Basta Young. yung Slater Slater Young. Then if gusto nila sa Mindanao, hanap sila ng mga influencers sa Mindanao na gusto promote yung product nila sa Mindanao. So mas scattered in a way, other than katulad dun sa dating puro nakafocus lang sa artista at puro TV lang. Mamimili lang sila sa isang artista. So parang napunta lang yung TV effect nun sa content creator individually. Oo. I agree with that. And add ko lang na ano din ba 'yun? Parang nakaka-cost cut din ba? Cost cutting din ba 'yun para sa mga brands? Kasi syempre milyon kapag artista eh. Sa mga content creators hindi naman siguro, no? Siguro kung siguro Siguro pwede. depende. Depende Oo, sa depende. Depende. Pero kung talagang Depende. pero feel ko feeling ako dito, sensya na kayo. Feel ko lang na mas mataas pa rin talaga ang bayad kapag sa mainstream. 'Di ba? Kapag Mm-mm. sa o kasi ano na yun artista eh. at saka Buong ano, yung Philippines. at saka yung commercial mismo, 'di ba? Mahal ang commercial per yung oras ang binabayaran. Mm-mm. At the same Offers. time, kasi yung mga brands kasi, may tinatawag silang affiliate marketing. So, Mm. hindi nila ino-offer yun sa mga artista. So, mas ino-offer nila sa mga content creator na Content nagpa-publish every day, na i-click mo tong link na to, may commission ako. For example, kiklik yung link na yun, may commission ako. Mm. Unlike sa artista, naka-focus kasi sila sa mukha other than the content itself. Kasi, for example, kung ang pangalan mo is Vice Ganda, Catherine Bernardo, or mga bibigating artista dyan, doon sila naka-focus kasi mas kilala sila dahil sa wide nung sakop nila eh. Unlike sa content creator, dali lang, pero if gusto nilang mag-reach ng more audience na hindi pa nila nare-reach sa artistang yon, doon na papasok siguro yung mga affiliate marketing, affiliate programs. Mm. Ikaw ba, Nick, as a consumer, mas na-influence ka ba ng artista or ng mga content creators kapag nagbebenta or kapag may ina-advertise na product? Wow, maganda tanong 'yan. Ah, siguro siguro more on content creator kasi more on mas babad ako sa YouTube. So for example, kung iPhone pag-uusapan, or for example itong microphone, mas makikinig ako sa content creator na gumagawa ng podcast or gumagawa ng content about tong microphone, other than sa mga artistang nakapicture lang na nakangiti na ganyan. Other,
Ayun yung feeling ko. Ano, Kasi, ano yun? Paninig? kasi, Kamukha niya kasi yung yung, niya, nasa logo niya. Ikaw nga Oo. talaga yun. yun, Okay. mas nakafocus sila doon sa itsura sa pangalang isa doon sa product performance talaga. So, kung ako yung tatanungin, mas na-influence ako sa content creators kesa sa artista. Kasi yung content creator mismo ang gumagamit at nagre-review ng product. Kasi may podcast ako pinapakinggan na Think Media ata, yung show niya. Think Media is all about helping content creators na mag-excel sa YouTube. So, doon yung product or doon yung niche nila. So, when it comes to sa microphone, um mas reliable sila in terms sa performance review nila kaysa other than sa mga artista or sa other uh, paid advertisers na lumalabas sa TV. Well, for me, ganun kasi kahit even sa even kapag check ako ng sasakyan, nakadepende ako sa mga car reviewer influencers Mas may alam. Even iPhone. Mm-mm. Kumbaga, maano mo na yun kakategorize mo na yun dun sa first-hand experience, kumbaga. Kasi Mm-mm. pag usually naman kasi sa mga artista, although lagi naman nilang sinasabi na hindi nila i-advertise ang isang bagay kung hindi pa rin natatry, there are some artists na hindi naman talaga nila ginagawa yun. I think, kasi syempre, ano na lang yan kumbaga, publicity na lang para mabilis lang yung pagsikat nila. So kailangan nila kumuha ng maraming advertising lalo na kung sikat na sila, di ba? Nag-uumpisa sila. Kailangan talaga nila kumuha ng maraming advertising. Unlike sa mga content creator talaga na nag-start as content creator na hindi talaga sila kilala, malalaman mo talaga na during the process of being famous, nalaman talaga nila lahat ng mga bagay na 'yon, 'di ba? So mas 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 kapani-paniwala sila kaysa dun sa mga artists na nakuha dahil artista sila. Alam mo yung mga ibang mga nag-advertise ng Oppo na phone, yung Oppo na phone. Nakakatuwa yun kasi di ba super advertise sila ng Oppo na phone, ganyan. Pero kapag talagang fina-follow mo sila, ganun. Ang totoong gamit naman nila iPhone talaga. Ganun. iPhone or Samsung. Oo, mga ganun. Okay, wala lang, nasabi May ko lang. may artistang na call out si Gal Gadot ata yon kasi I think sponsor or endorser ata siya ng Samsung at that time. Then nag-tweet siya na nagtweet siya gamit gamit Samsung. Pero during that time kasi yung Twitter kasi parang pinapalabas kung saan ka nag-tweet. So for example, nag-tweet ako sa Android, lalabas Android phone, ganon. Yung kay Gal Gadot, nung nag-tweet siya na nag-tweet daw siya sa gamit is Samsung, Galaxy ata yon. Ang lumabas daw sa Twitter feed niya is posted via iPhone. So, na-call out siya dun. So, dinilit niya yung tweet na yun. Parang ganun yung Ayun. nangyayari. Totoo. Di ba? So parang mahirap din talaga. Mahirap lalo na pag yung mga gadgets ang ano mo ang i-advertise mo. Talagang kailangan mo talaga mag-focus dun sa gadget na yun. Hindi ka pwedeng gumamit ng iba kasi there is a tendency na pwede ka nilang kasuhan kasi 'di ba merong um kumbaga close ties, dapat ito lang ang gagamitin mo sa lahat ng bagay. Mm-mm. At the same time, yun din po ata yung dahilan kung bakit namimili na sila ng content creator kaysa sa artista. Kasi yung artista, magbayad ka lang siguro or kausapin mo yung management, magkasundo lang kayo sa rate, baka okay na eh. But in terms sa content creators na nagre-review talaga ng product, sobrang pili. Kasi, for example, mayroong content creator si Marcus Brownlee, si MKHBD. Siya yung tech reviewer. So, nung nagre-review siya ng sasakyan, tapos hindi niya nagustuhan, I mean, yung experience niya, or review niya yun, is first-hand experience. Kaya sabi na niya sa audience niya. Unlike sa mga, you know, artista, yun yung picture lang. Unlike sa content creator. Kaya parang nagli-lean in talaga ako doon sa part na yung reviewer kaysa sa mismong content creator, artista. Artista. Okay. Ikaw? Ikaw? Ako din, ganun din ako. Kasi nga medyo observant ako eh. Meron akong idol
Parang yun nga, yung na-experience, yung share ko kanina, may idol ako. Ayoko sabihin si Alex Gonzaga yun, pero ano siya na opo. Tapos meron siya isang vlog, tapos parang tinakpan na lang, bliner, kasi ang gamit talaga niya iPhone. Ayun. So parang na ano siya. Tapos ngayon, hindi na siya ata endorser ng ng Oppo. Ayun na, iPhone talaga yung gamit niya. Kaya Share ko ayun. lang before sa Mm-mm. ibang topic. Yung mga ganong influencers or ganong artista, kaya kung napapansin mo yung iba doon, wala na silang ganong product or hindi na sila endorse dahil may clause ata doon. Sa pagkakalam ko, may clause ata doon na kapag kapag sa public or sa content mo lumabas ibang brand, automatically wala na endorsement. Mm. Baka. Mm. Lagi namang merong ganung clause dun sa dito sa kontrata. Parang yun nangyari kay parang yun nangyari kay And Vice Curtis. Ganda at kay Ann Curtis. Which is hindi naman yun intentional. Parang kumbaga or hindi rin masyadong naisip ni Ann Curtis. Di ba yung nice ganda, yung ang tawag dito, yung phrase na yun, Tagline. Mm. kasi tagline na yun, ginamit kasi ni Vice yun sa McDo. So parang kumbaga, magiging problem yun for Ann Curtis kasi siya, Jollibee siya. Mm. Tapos sinabi niya, nice. Ganda. Ang ganda pa ng Oh, pagkakasabi niya. Tapos yun, nag-sorry naman. At saka ano naman, ano kasi yung sinabi niya? honest mistake. Masama parang gano'n. Okay, moving on. Balik tayo dun sa nauna nating issue kanina, yung about dun sa parang ethical marketing stand. Okay, ganun. Kasi nga parang na-discuss natin kanina na parang may danger doon. Kasi parang feeling ko parang as a consumer or as an audience, parang yung mga brands ngayon or yung mga ibang content creators, parang minamanipula na lang nila tayo. Parang Mm. um, hindi natin masabi kung ano ba talaga yung kung content lang ba to, just a marketing stunt or it's a real thing na talaga. So ang question ko is how can we distinguish if it's just a marketing stunt or it's a real thing? You can't actually. Kasi kahit anong try ko na maging investigative journalism, as long as hindi wala akong actual facts or parang hindi magka-connect yung dots, hirap paniwalaan kung totoo siya or hindi. Kasi to be honest with you, yung sa Taragis na yan, I tried a whole day kung legit ba siya or to investigate kung legit ba yan. Wala akong makitang sense kasi yung unang sense na nakita ko doon while doing the research is ano marketing gone wrong, prank Mm-mm. gone wrong. Yun lang yung una kong nakuha doon. So, when following days na nangyari yun, like, nasashock ako kasi, syempre, control yung information. Doon mo pa nalalaman pa konti-konti. Even though may mga taong nagtatry mag-connect ng dots, even ang gagaling nga nun nung iba paano, like, nalalaman nila, for example, yung mga mahihilig sa tattoo. Nagko-comment talaga sila doon na 1 hour Hindi lang fresh. kakapost yung 3 p.m. pinost yung picture, tapos pagdating ng after 2 hours meron ka na kagad tattoo, tapos killed pa. So yung mga ganun tao yung nakakabilib, pero in terms of identify them, hirap eh. Mm-mm. Kahit na ano sigurong sabihin natin na be a smart audience, be a smart consumer. Paano ba? 'Di ba? True. Parang alam mo yung case ni ano dati, ni Aura Yeah. na parang Mm. sinuportahan siya lahat ng mga tao, 'di ba? Ah. Tapos after Mm-mm. noon, biglang siya pala yung may mali. Alam mo yun, yung hindi Mm-mm. natin tuloy alam kung ano yung tama o mali hanggang wala tayong yung lahat ng information na kailangan natin, ganon. So parang ganon din sa content creation and marketing. Ganon ba yung point? Kinda, oo. Pero kung kay Aura naman, feeling ko lang, dahil artista siya, tapos siya unang kagad or mga friends kagad niya nag-release ng statement, kaya pinaniwalaan kagad. So, nung nag-release yung video, nung nangyari talaga, yung kung ano talaga to yung nangyari, tapos lumalabas yung mga witness talaga nandoon. So, doon lumalabas yung light. Um, yun yung parang
di naman similar do sa Taragis, pero more on the ethical part of marketing na is off the roof, or wala sila talagang alam in terms of ethical marketing. Kasi during my college days, kasama talaga sa course yon or sa lesson na kailangan mong alamin yung mga ganun. Like, may certain laws talaga na wag mag-manipulate ng mga tao or mga audience or consumers mo kasi that's against the law. But siguro yung mga ibang taong, hindi familiar sa ganun or ayaw talaga malaman ganun. So binabaliwala nila kasi nga the more engagement, the more brands na nakikita, Mm. sadly. How about you, Well, A? actually, yung dun sa yung sinasabi mo kanina na yung sa law na hindi pwedeng gawin yung gano'n. I think hindi na nila kino-consider yun ngayon. I mean, as a content creator, parang hindi na nila masyadong kino-consider yun ngayon. Kasi True. parang ano na lang sila talagang more on kung paano sila kikita. And uh, with regards din naman dun sa sinasabi nyo kanina about kay Aura Brigela na kailangan din talaga nating malaman yung real fact before we should react to something, di ba? Yeah, as a smart consumer, kailangan mo rin talagang alamin yung mga facts before ka maniwala. Di ba? Though And yun nga yung sinasabi nyo kayo na hindi madali na malaman kung stunt lang ba to or totoo na ba yung nangyayari. Kasi nga, kulang tayo sa facts. Kaya usually ang mga tao kasi ngayon parang naniniwala na lang sila kung ano yung makikita nila first hand. Di ba? Hindi na sila maghahalungkat pa ng, ng further information dun sa bagay na napanood nila sa social media. ang ganda na point mo, A. Yun nga yung sana sasabihin kayo, para usually yung mga tao ngayon na once na makita yung information, yun na yun, they will take Mm. it as is. Pero the reality of it, yung mga information dumadating talaga days or even weeks. Dito sa Pilipinas, months. Totoo. Kasi syempre, gaya nga ng sabi nila, there will always be three sides of truth. Your truth, your truth, his truth, and the real truth. Truth, di ba? That's So it. parang, hmm. So pag hindi natin aalamin lahat yung three sides na yun, hindi natin malalaman kung ano ba yung talagang totoong nangyari. Hindi lang naman dun sa mga tawag dito, mga sikat or mga maiingay na mga issues. Pero syempre, dun sa mga maliliit din na bagay, malalaman mo din naman kung totoo ba to or hindi. Yeah. At saka maganda Ah, rin po talaga siguro magtanong. Kasi for oh, example, may content creator na, for example po tayong tatlo, may nasabi akong, may narinig kayong balita na may nasabi akong hindi maganda sa inyo. Instead na kausapin niyo po or magtanong po kayo sa akin, take niyo as a saint of grain of salt yung narinig niyo na may sinabi ako masama, instead na Mm. magtanong or Confront. tanong talaga yung confront mo yung tao na nagsabi nun. If nag-lie siya, tapos nakuha mo na siya na nag-lie, iba na yun, ibang usapan na yun. Mm. totoo. True. Meron pa akong isang example ng marketing stunt na ginawa namin dati naming company. So, gumawa kami ng Instagram account namin. Tapos nag-post kami doon na share, like, share, ganto, ganto, comment, ganun. And then you will win this prize, ganto, ganto, ganyan. Tapos, so parang ako, anong information na ibibigay natin na saan nila kukunin, ganito kapag nanalo sila? Ay, hindi, wala talagang mananalo. Sabi sa akin, Yun lang. parang, ha? Pwede mong sabihin na, The kuha ka na, prank. oo, kuha ka ng kakilala mo kung na, i-announce mo yun na yung panalo. Parang, hindi ko i-handle yung Instagram. Parang hindi ko kaya. Pero sabi kasi nila, ganun daw talaga. So, Ano nangyayari din nangyari? talaga. Wala, nag-post. Syempre, maraming nag-share, maraming nag-follow, ganyan. Wala naman nag-follow up kung sinong nanalo. Wala rin kaming na-announce doon. Walang alam ko lang na-announce na nanalo. Parang ganun lang, Share ko lang po, pinalipas lang. yung same na ginawa nyo, yan yung nangyari sa Pepsi, I think, nung 90s. Nung sila, nagpa-raffle sila. Tapos, premyo ata na nasa around 1M.
ewan ko kung dito sa Pilipinas or sa ibang bansa. Basta nagpa-promote sila in every bottle daw, merong 1M na makukuha. Ngayon, itong manufacturer ng bote, na accidentally niya maglagay ng 12 bottles na merong nakalagay U1 1M. So nung lumabas yung mga taong may ganun, nagpanic yung Pepsi kasi hindi nila alam paano nila babayaran yung 12 person ah, nagsabing Eh, nanalo kami. Ito yung ano. Ito. So nagkaroon pa ng ano yun eh. Alam ko nagkaroon pa ng kaso or lawsuit. Ewan ko lang Mm. kung dito sa Pilipinas yun. But yun nga, in terms of ethical marketing, um, kailangan talaga in every marketing department is alam nyo yung mga ganong laws or yung mga ganong ethical process kasi if hindi siya susundan, at the end of the day madadama yung brand mo kasi for example yung uh, brand ng show ko gagawin kung for example puro kasinungalingan, like for example nag-invite ako ng guest tapos mga ini-spit kong facts is puro kasinungalingan, at the end madadama yung brand ko, madadama yung name ko. So Mm-mm. siguro yun din yung dapat intindihin ng brands na basta may nangyaring ganun, intindihin niyo yung epekto nun sa brand nyo kasi doon talaga kayo matutumba. Oo, integrity, 'di ba? Mahalaga 'yan sa ano, brand. Eh fishing, kumbaga. wala na Yung silang pake ginawa, talaga. Mm. yung ginawa niyo parang ano na yun eh, parang makakategorize na siya sa fishing. Kasi parang Ah, gumawa lang kayo ng ganong stand just to uh, make your market bigger, 'di ba? Parang hindi niyo na inisip kung yung papasok ba ng market na yan uh, appropriate ba dun sa company niyo or hindi. Kasi syempre parang ang nangyari na lang dun is nag-share na lang na nag-share just to have the price, 'di ba? Kahit Mm. hindi naman nila naiintindihan kung ano ba yung company niyo, kung ano bang goal ng company niyo, 'di ba? Mm. Siyempre parang naisip nila na alangan naman may magkakaso pa sa kanila para doon. Siguro petty things lang to, ha. Wala namang ano, walang anta dito. Pero kung may mga ibang tao kasi gumagawa din naman talaga ng ganun, parang sanayan na lang Mm. kumbaga. Totoo. Hmm. yung Go, nang, go. yung ginawa po ni B doon sa company niya, kung Oh, hindi sa ako gumawa for nun, example ah. sa Linawin no mo what yun. I'm doon sa company gumawa nun, Oo. sa dating company work mo, if Mm. ginawa nila sa US yon tapos wala silang in-announce, malaking lawsuit yun actually. So, dito Oh. kasi sa Pilipinas, siguro sobrang hirap ng process natin magganyan. Hindi walang taong gustong gawin yun kasi nga mahal. Oo. Pero sinasabi ko lang kung sa states yun, ano yun, damay lahat yun kasi malaking kaso yun eh. Mm. Kaya kung magbagawa kayo ng mga ganung stands, mga chatters, ano lang, malit na premyo lang para madali lang. True. And wag magpa-prank please. Kawawa. Oo nga. Mahirap. Mas ano naman natin, acknowledge naman natin yung mga good brands na willing nag-help dun kay Taragis, 'di ba? Kasi meron Mhm. talagang nagbigay ng mga pera, ganun. Pero sinabi niya ata hindi lahat nakuha kasi hindi lahat binigyan ng information. Yung talagang minute lang siya personally si Mm-mm. Kuya Tattoo. Yun lang yung nakuha niya. Pero yun yung positive side na may nakuha si kuya at saka yung anak niya. Natulungan sila. Pero yun nga, mas more dun tayo sa negative na siguro may better way pa para makakuha siya ng tulong rather Yes, than yun nga. doing that. Yun nga yung sinasabi ko kanina na parang bakit niya tinanggap yung gano'n? Eh kung meron pa namang iba. Or kaya bakit naman yung content creator na yun inoffer yung gano'n na bagay? Di ba? Mm-mm. Parang kumbaga pinaglaruan, yun nga yung sabi ni Nick kanina na parang pinaglaruan na lang din talaga siya. Na parang hindi na inisip kung ano bang magiging effect sa kanya doon. Kasi although matatanggal naman yun, pero andun na yun forever eh. Kahit sabihin na natin tatanggalin yun, may scar. 'Di ba? Or kaya kahit na i-laser yun, nandun pa din yun, nakatatak pa din yun. Oo, Parang tapos parang nakita ko pa na parang pwede din daw siyang makasuhan. Kasi ano siya eh, tawag dito parang accessory of the crime, kumbaga. Umuo siya dun eh, di ba? Pwede siyang makasuhan. Kayun nga, kawawa.
Dinamay pa. Syempre, Pwede ba magtanong? Mm. Kasi sure. pinagtatalunan namin, ewan ko kung sino yung kausap ko dito, pero sa tingin niyo po ba yung prank masyado ng oversaturated? Kasi for me, nung sinagot ko yan, maliban sa ayoko kasi talaga ng pranks, like as a whole, kapag prank ako, ayoko talaga kasi parang engot. Parang, ewan ko, pwede mo ba magmura dito? Pero para kasing tanga, para Pwedeng bang magmurad. para bang ano, Oo. para bang ay ewan ko basta hindi talaga ako fan nun. Anyway, yung prank po ba, yung term na prank dito sa Pilipinas, so tingin niyo po ba oversaturated na? Kasi ako ayoko talaga nun, lalo na pag may mga small brands na gumagawa nun. Iritang-irita po talaga ako dun, to be honest. Well, actually for me, yes. Oversaturated na siya kasi parang kumbaga doon na lang dinadaan din talaga lahat ng mga content creators, mga brands para makilala lang sila eh, 'di ba? Lalo na yung mga nag-i-start dito sa content creation. Yun talaga yung pang-umpisa nila. Parang napapansin ko yun Parang yun lagi ang pang-umpisa nila pranks kasi gaya nga ng sabi ko, yun yung mabenta sa masa, yung mga pranks na gano'n. So, alam mo yun yung napapansin ko to sa Facebook actually. Kasi before, parang mga Filipino lang yung mga gumagawa ng ganito na may mga pranks. Tapos eventually may mga ibang bansa na rin na gumagawa na rin ng pranks kasi nga parang nakita nila na parang yun yung magandang content for starters. So, so hindi na siya hindi na siya before kasi nakakatawa yung mga pranks nila. Ngayon hindi na siya nakakatuwa. Hindi na siya nakakatawa kumbaga. Kasi as a person na alam mo na kung ano nangyari dun sa prank na yun, parang expected mo na kung ano yung mangyayari, di ba? And then, syempre, kung malalaman mo din yung background ng taong pinaprank, parang parang mapapaisip ka kung ano ba, tama ba yung nangyayari or nasa mata ng nasa katinuan pa ba ang mga tao ngayon sa ginagawa nila, di ba? Ako naman, masasabi ko, katulad ng sinabi ni Nick, na parang ikaw na nagpa-prank, parang ang tanga mo naman, nagpa-prank ka pa. Eto talaga, nagpa-prank ka pa. Tapos, ikaw na naniniwala dun sa prank, mas tanga ka naman. Naniniwala ka pa din. At saka, O kasi obvious, paulit-ulit lang. obvious na hindi na natural kasi yung ano yung reaction nila, yung ganun. Parang, ano ba naman to? Hindi naman ganyan kapag kapag yung totoong nangyayari, niloloko nyo na lang kami, ganun. Pero, to be fair naman, meron, ewan ko ha, pero kasi meron akong mga napapanood, yung mga short clips lang na nagpa-prank pa din. Na parang obvious naman na alam nila na nagpa-prank, alam nila na napaprank sila, ganun. Pero parang sumasabay pa lang. Hindi ko alam, for some reason medyo nag-enjoy pa ako. So, medyo ako yung isa ring tanga-tanga. Pero siguro sabi mo, isa, dalawa lang na gano'n, na meron ako napanood na gano'n. Pero yung talagang, yung buong video na prank na talaga, hindi. Hindi na. Kasi kaya ako natanong kasi naalala ko talaga nung 2020 yun yung laman 2020 to 2021 yun yung laman ng TikTok ko na naiinis ako kasi to the point na naaawa ako dun sa food panda driver kasi nga kung para lang sa mga audience na hindi alam yung sistema ng food panda or Grab yung or na-order yung pagkain sariling pera nila actually yun, so for example kung may Yeah. mag-cancel ng food, it's either sa kanila yun or ibebenta nila so ang ginagawa ng iba, um, yun na lang pinapang lunch nila or pinanti-dinner. Paano kung for example, in-order nyo sa prank is halos 10K. Tapos sasabihin mo sa content mo, it's a prank kuya. Saan kukunin ni kuya yung 10K? Kawawa naman si kuya. Araw-araw na nga mamasada tapos sasabihin mo pa it's a prank tapos 10K. Ayaw mo pang kunin tong in-order mo. Parang ganun. Yung mga Alam ganong prank. Yung mga oh, ganong prank. Pero alam mo, yung mga ganyang prank nila Sir Gabing yun eh. Pero alam na nila, 'di ba? Bessie, nanonood ka ba? Yung alam mga na ganun nila. yung prank. The Alam nila, prior still, yun. Pero yung mga prank na ganun, yung nandadami ka ng yung mga Grab driver, wag na, yung mga Grab food ganyan. Mga siraulo. More than tanga.
May mga Agree. iba kasing prank na parang scripted na. So parang pag yung mga ganung scripted na, parang okay lang siya eh. Oo, medyo, Pero medyo. pag yung medyo okay pa, yung sila, yun nga, yung mga grupo nila Sir Gavin na Sila-sila parang lang. sila Nagtatanga-tangahan lang lang yung sila. nagpapakan. Parang kumbaga, yung halatang halata mo naman na yung reaction nila is scripted. Pero natutuwa ka lang kasi nga parang yung ginagawa nilang prank is parang ah yun yung Entertainment. uso ngayon ng prank. So, Mm. entertainment lang talaga. Yung sinasabi naman ni Nick na prank na ganun, yung mag-order ka sa online and then di mo babayaran. Parang ang ano mo naman, ang sunga-sunga mo namang tao, ang sama-sama mong tao na Ang sama. kaya mo gawin. Di ba? Kahit nasabihin natin for content yun, nabayaran na yun. May mga ganun din naman siguro na binabayaran na sila prior to that recording. Siguro nabayaran na sila, parang gagawa lang tayo, kunyari prank lang to kuya. Pero parang ang pangit pa rin tignan eh. Kasi there meron at meron malaking impact yun sa mga listeners or sa mga audience mo, 'di ba? Na parang yung idol ko nagawa niya to. So parang kumbaga gagawin ko rin to, kaya ko rin siguro gawin tong ganitong prank, 'di ba? Kaya yun Mm. ang dapat isipin ng mga content creators na they shouldn't create contents just to entertain, 'di ba? Parang they have to educate the audience that they have. Totoo yan. So, anong message mo? Ikaw, Nick. Sa kanila. Nagbigay ng message. Huwag kayo mag-prank. Di maganda sa brand nyo. Oo nga. Ay, naku. I mean, to add on na doon sa sinabi ni A tsaka ni B. I mean more on siguro pag alam mo sa sarili mong scripted, pang entertainment na lang. Yun, given pa yun. Mapagbibigyan mo pa kasi alam mong ano siya for entertainment purposes siya eh. Pero ang ayoko lang talaga yung mga tao sa TikTok, yung alam mong hindi sa scripted tapos yung genuine reaction ng mga tao para bang pangit na, parang kawawa. Doon ako Mm-mm. siguro naiinis. Ay, buti lang hindi ako TikTok na ma-TikTok na tao. Dapat nga rin po umalis na ako eh. Na-high Okay. blood ako eh. Ang may ang may handle ng TikTok namin si B. So siya ang sumasalo lahat ng mga ganong pranks niya. Hindi, wala sa algorithm ko eh. Hindi ako nanonood. Ganun naman kapag pinanood mo kasi yun yung susunod-sunod na Oh, ano. yun ang pangit Pinanood mo, doon. oo, kung ano yung pinanood mo, ibibigay Pero sa'yo. baka kasalanan ko din eh. Kasi Kasalanan mo di ba sa talaga. TikTok, Kasi sa naging TikTok games ano, ko din talaga. Sa sobrang visit mo, baka nag-angry ano ka pa doon. Comment. hindi. Ayokong Hindi ayoko naman. ayokong ano, ayoko dumagdag sa engagement nila. Pero feeling ko nga talaga dahil din sa kasi 'di ba sa TikTok, the more na matagal mo pinapanood, parang susunod na feed, Ah, parang yun yun na. kagad. Eh, Parang kasalanan ko din. kasi yan Na-start yung ko yung ano, TikTok ko. ganun ang ano sa TikTok. Kung ano yung pinapanood mo ng matagal, yun talaga yung lalabas na next. Kaya Mm-mm. dapat, pag hindi mo siya gusto, scroll up mo na siya kaagad. Sa ganon. Okay. Pinag-usapan na po namin nung asawa ko kanina sa sasakyan yung alam niyo po yung ano, yung TikTok ay mga TikTok influencers na kapag nagpa-publish sila doon sa TikTok parang dinudumog ng tao yung resort na favorite resort mo na konti lang yung tao o kaya yung TikTok na review tapos tumadami yung tao. Mm. Um gusto ko lang malaman niyo kung ano yung sa tingin niyo doon kasi nung ako naiinis ako doon sa mga TikTok na ano na kapag review or video nila yung favorite kong resort dahil konti lang yung tao. Once na may nag-post nun, dadami na yung mga tao, nagiging saturated na yung place, parang wala na doon. Like for example, ang pinakamaganda dyan yung isang TikTok na nag post ng video about doon sa Bohol na Mm. instead na i-promote niya yung resort na pasarapan niya. Totoo. So, Mm. doon, feeling ko yun yung ano, isa sa mga ethical marketing na dapat pag-aralan kung yung TikTok na influencers pa considered ba sila as marketing individual kasi although yes influencer sila at paano nila yung brand pero to the point na nagiging dinudumog na yung mga tao yung mga restaurant na hindi nila kaya mag-handle ng ganung kadaming capacity ng tao or kaya yung mga alam niyo po yung issue dun sa Grab
na nag-stock siya ng coupons hanggang sa hanggang 35 pesos na lang yung bayad mo. Like for Okay. example, mag-order ka sa Pizza Hut ng 2,000. Tapos dahil nag-stock ka ng coupons, dumadami hanggang sa 35 pesos na lang yung babayaran mo. Ngayon, sa Grab ngayon, mamimili ka na lang ng dalawa. Dalawang coupons na lang ang pwede mong gawin dahil doon sa TikTok na yun. So para Mm. bang yung dahil sa impact na yun, nagbago yung buong shift ng Grab kung paano nila Mm. i-promote yung coupons nila or paano nila i-implement yung coupon. Hindi ako makarelate Actually, ang ano kasi. naman nun, ang effect naman dun sa mga companies is good effect sa kanila yan kasi para kumbaga malalaman nila kung maganda ba yung ginagawa nila or hindi, di ba? Lalo na yung sinasabi mo sa Grab. Kasi before, parang nilabas nila yung mga coupons na yun just to entice the people na mag-order sa kanila. Kumbaga gamitin yung application nila. Ngayon, nalalaman nila na kaya palang gawin ng tao yun na mag-stock up ng maraming coupons and then gamitin sa isang bilihan. Nalaman na nila na ay lugi tayo sa ganito kasi yung mga coupons na yun sila ang magbabayad eh, 'di Mhm. ba? So kailangan nilang ginagawa lang ay parang kumbaga it helps the company but uh it burdens the users, 'di ba? Or yung mga Oo, consumers. exactly. How about dun sa TikTok influencers na sir, so-called TikTok traveler influencer na take or video nila yung resort ng pinuntahan nila hanggang sa marami ng tao nanood, marami ng tao gusto pumunta, hanggang sa naging overcrowded or overpopulated na yung resort na yan, hanggang sa hindi na siya naging maganda. Para bang sa TikTok ang ganda niya tignan, pero in reality wala na. Hindi pala ganun kaganda. Overrated, kumbaga. Actually, ano yun? Overrated. Actually, at first hindi siya overrated kasi nasisira lang naman yung mga resorts or yung mga restaurant na feature sa mga TikTok influencers na yun dahil sa dami na ng bumibisita sa kanila. Pero at first, it will always be a good venue or place, di ba? Mm. So parang kumbaga kung sa akin if ever man na merong mag-feature nung hotel na pinag-workan ko ngayon, um, there will always be a positive and negative effect on that sa amin and sa mga consumers namin. Positive on us because we will gain more revenue. Negative on us because we have to do a lot of maintenance for the service, for the amenities and yung facilities namin, kailangan namin i-maintain lahat yung mga yun. So yun yung negative and positive sa amin. Sa mga consumer naman namin, ang negative sa kanila doon is hindi nila makukuha ng 100% yung service namin kasi nga marami na kaming kailangang servan. Ang positive naman sa kanila is yun nga, kung sila yung unang makakita ng venue na no, or yung place na yun, then it will be a good thing for them kasi maganda pa yung makikita nila. And another positive thing for them is gaya nga ng sabi ng marketing namin, kung maraming nagko-consume, dapat mababa rin ang price, di ba? And Mm. yun yung positive sa kanila. Mas mababa yung price kasi nga marami nang nagko-consume or marami nang pupunta dun sa lugar na yun. And mas maganda nga yun, lalo na kung hindi ka naman ganit sa revenue nyo, mas maganda yun kasi mas abot kaya ng tao ng masa yung price ng product mo, mas marami pupunta sa'yo. Di ba? Parang kumbaga, at first nakakatulong yung mga TikTok influencers na yan. But at the end, eventually, mawawala din naman sila. Lalo na pag nalaman na ng mga consumers kung ano talaga yung actual scenery or actual um kung ano talaga yung nangyayari dun sa lugar na yun. Merong isang ganun sa TikTok din. Grabe naman ang TikTok. Ang daming binibigay na mga Problema. experience. Oo. Joke lang. Ang tawag dito, basta may isang TikToker. Yung Holy Week, pumunta siya sa isang resort sa Subic. I think sa Subic yon. Tapos, parang hindi ata in-expect nung resort yung dami ng tao. Pero kasi nag-accept sila. Nag-accept sila kasi through online yung sa ticket.
magbubuka ng ticket through online. So yun, ang dami. Tapos hindi na tapos yung ticket kasi, kasama na dun yung food stub. Hindi ata nagawa ng paraan nung resort, hindi ata parang tama yung bilang nila sa food. So, hindi lahat na servan. So, sobrang dami nagreklamo. Kasama na yung TikTokeries na yun. So, ayun, naging viral, ganyan-ganyan. TikToker. Ano ba dapat? TikToker? TikTokeries. TikTokeries ang alam ko eh. Whatever. Oo nga, gets naman natin. So, ayun. So, para sa akin, ang magandang effect kasi yun nga, di ba, pang paano ng business, mga sinabi ninyo, okay, ganyan. Para sa akin naman, ano siya eh, kailangan mag-adjust din yung ano eh, yung ano, yung resort or yung business. Yun katulad ng sinabi niyo na, oh, dumadami na sila, so kailangan mo nang magdagdag ng ano. Kasi pinoint out nung TikToker na, alam niyo nang madaming pupunta na nasa inyo naman yung mga number ng mga tikas na nabili, bakit hindi kayo nagdagdag ng mga tao niyo? Kasi yun nga yung nagkulang. Bakit hindi kayo nagganito? So ayun, para as a business owner, if ako yung magiging business owner, positive lang sa akin yun. Yun lang, kailangan ko lang din talaga mag-adjust. Parang gano'n. Para talagang positive lang. Kasi kung hindi, magiging negative siya. 'Di ba? Kasi pagdating nila doon, di maganda yung experience nila. O di negative yun. So, ayun. Yun lang. Iba pa man din ang iba pa man din ang effect ng first-hand experience sa Mhm. mga consumers, lalo na pag nag-post lalo na sa panahon natin ngayon kasi lahat na lang ng bagay na nangyayari pinopost sa social media, di ba? So pag hindi maganda yung experience mo doon at na-post ka sa social media, malaking effect na yun dun sa sa company niyo. So for example na iba na yung usapan natin ngayon. Kaya nga For pala, example na pala. pero pag, for example, na ganun nga yung mangyayari, kailangan yun nga, yung sabi ni B, na kailangan mo talagang mag-adjust dun sa consumer mo. Hindi ka pwedeng mag-stick dun sa kung ano yung usual na ginagawa mo. Yun lang Magdagdag ka kasi, ng tao, magdagdag ka yun, ng magdagdag ka ng tao para ma-provide niyo yung service na kailangan ng tao na nag-purchase ng products niyo, di ba? true. Maganda. Kasi nung pinag-usapan namin ng wife ko sa sasakyan, ako yung ano eh. Siguro, ngayon, habang iniisip ko, more on selfish ways na gusto ko magstay as is yung restaurant or yung resort ko. Ah, Kasi, alam mo yung vibe na, for example, sa restaurant, let's say sa Tagaytay. I mean, di ba, ang dami pupunta doon sa Tagaytay. Once na may TikTok na doon, para bang once na ikaw na pumunta doon, parang pagod ka na grabe, traffic naman to. Tapos pagpunta mo doon, hirap ka mang parking. Pagdating mo doon, tagal pa ng service. Parang yung capture or yung vibe na nakuha mo doon that time na discover mo yung restaurant na yun, para bang nawala. nawala na dahil sa isang TikTok video lang. Siguro selfishly, Hindi baka siya yun nga selfish ah, yung hindi. ko. Totoo yun as a Mm. consumer. As a Sa consumer. consumer. Sa Mm. atin parang may negative ano nga yun. Kasi nga pinuntahan natin yun dahil dun sa vibe na yun eh. Tapos biglang, alam mo yun, tatauhin, di nawala na. Tapos yung mga iba pa kasi parang, alam mo yun, kapag pag pumunta sila doon, ang gugulo. Anyway, ayun. Pero pag business owner naman, ang mindset mo is talagang positive yun. Ganun. Huwag mong isipin yung Kasi, Kailangan lang selfish ka. mag-improve. Oo. Kasi feel ko, same sentiment din naman sa mga ibang tao. Ganun. totoo. As a consumer. Kasi lahat naman tayo consumer. Mm-mm. Share ko lang din po, yun nga, yung may isa din sa Tagaytay. Hindi ko po alam if aware Saan kayo ba dun yan, sa ma'am? I-content mo Starbucks sa yan, ma'am. Tagaytay. Starbucks. Okay. Sa Starbucks. Starbucks sa Tagaytay. Kapag siguro last year, basta nung bagong bukas yung Tagaytay, yung Starbucks na yun. Alam niyo po ba yung traffic doon umaabot ng 1 kilometer? Eh, Or grabe. minsan, yung pila ng sasakyan na, o kaya minsan pinapa-cut off na tapos marami na nagagalit. Then yung Mhm. waiting time na usually it will take an hour or two. May isang TikTok content ay TikTok na nag-post doon na kung pumunta sila doon ng 6 a.m. ang haba na ng pila. Ay 6 a.m. 5 a.m. ang haba na ng pila. Tapos nakapunta na sila, nakapasok na sila mga 6. Para ba yung mga dinadayo pa talaga from, let's say, from the north, dinadayo to the south. Tapos, yun lang. Tapos, ang makikita mo lang doon yung view or siguro architectural.
Di ko alam kung anong meron doon kasi hindi ko pinupuntahan kasi ang dami. Ano Iwas sa siya? tao. Iba sa topic. Pero yung Starbucks na yun, maganda kasi yung view niya. Overview siya ng buong Tagaytay. And then yung aesthetic. Aesthetic. Siyempre, alam mo naman ng mga tao ngayon, aesthetic. True. Alam mo, isang ano yan, isang example pa ulit. Merong restaurant sa Baguio. Ang pangalan niya Grumpy Joe. Alam mo, nagsimula yun, sobrang liit lang talaga. Tapos, sobrang haba ng pila. So, dinagsa siya ng mga tao. Ngayon, nag-adjust yung business owner. Gumawa siya ng mas Wow. malaking space, diba? So, ngayon, dinadagsa pa rin siya ng tao. So, nag-branch out ulit sila sa iba ng place. Hanggang Diba? sa, yun yung kapag ka nag-trending ka na, kapag dinadagsa ka na, yun yung gagawin mo para maging positive sa'yo yung yung impact nung nag-trending ka, na nakilala yung business mo, ganon. Yun lang. Na-share ko Kaya, lang. kaya ko rin po katanong kasi other than for business owners, parang free marketing yun kasi wala kang nilabas sa pera eh. Ayun, True. exactly. Free marketing, Wala, totoo. wala Kaya kang inisip kailangan na ano eh. kaya kailangan mo talagang i-take advantage yung mga ganun, di ba? Oo. Parang hindi ka na nagbayad pero nakilala ka dahil lang sa ganun. Though may mga iba din namang mga influencers na nagte-take advantage din sa ganun, lalo na pag sila talaga yung nag-umpisa ng trend na yon. May ano din yon, may kickback din sila dun for sure. I mean, Mm. hahabulin din nila yan. Pero yun nga yung sinabi no, pagdating nila doon, di nila nakuha yung magandang service dahil hindi ka nag-adjust as a business owner. Ang balik doon is ang pangit ng post mo sa TikTok nga, 'di ba ganon? Mm. Tayo naman, para hindi rin tayo makaapekto. Ako parang ano ko lang, sariling sentiment ko lang to, na para hindi naman tayo makaapekto masyado dun sa business. Syempre, expect mo na maraming tao ganyan. Mas maganda rin kasi nasabihin mo na, kausapin mo muna yung business owner. Hindi yung Mm. ipopost mo agad. 'Di ba? Parang Oh, para sa akin, medyo Totoo. naaawa kasi ako minsan doon sa mga business owner, lalo na yung hindi naman masyadong kilala. Nagkamali lang ng post na nila agad. Tapos, hindi pala nila kinausap yung may-ari. Kung kinausap nila yung may-ari, tapos walang action, ayun, gawin nila yun, di ba? But true. actually, for my experience ko, iba na talaga itong topic natin. Ah, na first hand experience ko yung gano'n, yung nareklamo dahil lang sa isang bagay na ginawa. Na hindi man lang nila tinanong kung bakit. I mean, ang nangyari kasi nun is parang nag-serve ako ng food, and nung panahon na yun kasi, kailangan ko pang gumamit ng mask. So, syempre, hindi mo naman makikita kung humingiti ba yung tao doon or hindi, di ba? Mm-mm. Nireklamo ako. Sabi nila, hindi daw ako humingiti sa mga guests. Sabi ko, paano nalalaman? Nakamask nga ako. Paano ako humingiti? So Well, parang yeah, may point din naman si B doon. Ano, nakaganon ako, di ba? Ano At to, least hindi ka nagpapakita na. na-post. Na-post ka. Hindi ako na-post sa social media, pero na-post ako sa review. Ay, ayun lang. Eh Okay. malalaman mo ako talaga yon kasi sinabi pa talaga doon yung Pang Filipino. Ikaw lang yung Hindi Filipino ko pa doon. hindi ko pangalan, pero Filipino manager sabi nila. So alam mo na talaga ako lang yun. Ako lang yung Filipino Filipino manager doon. doon eh. Malas mo. Ayan. Any final takeaway from this topic, Nick? um, for brands, be ethical, be kind, don't manipulate, and improve yung service once na nag-trend na kayo. Yes. Yes, that's true. And sa mga future content creators na rin, or future podcasters. Okay. So before sa podcast, I think more on sa content creators, please be responsible on the content that you're creating kasi lagi niyong iisipin na hindi lang ka-age niyo yung pinapanood niyo, may mga bata din, like sobrang bata na nanonood sa inyo at kagaya doon sa the way na paano kayo magsalita, the way na content. Kasi again, alam ko final remark pero yung may mga bata kasi talaga na kapag napanood yung content creator na medyo hindi ganun kaganda, hindi maganda magsalita, ginagaya kasi talaga. So, kasi syempre, bata ka, ginagaya yung gusto mong nakikita mo sa TV. So, yun lang. So, please be responsible sa mga content na pinapost nyo. And again, be mindful na yung audience nyo, may mga audience kayo na mas bata. And for podcasters naman dyan, don't say
libel things, fake things kasi tong space ng podcast na to be honest with you, ito yung pinaka most community na natuwa ko kasi itong podcast community ito, merong kasi mga investigative journalism, may magkakwentuhan lang or may gusto lang talaga mag-share yung experience nila in terms of work nila. So, itong for podcasters out there, kung sa mga gusto mag-podcast diyan, um mamili kayo ng niche na gusto nyong pag-usapan at kung saan nyo talaga gusto yung passion nyo kasi may iba talagang podcaster dyan na pumunta lang doon sa topic or sa market na yun pero hindi talaga nila gusto. So, ayun. Don't say bad things. Yun. You can invite them sa podcast mo din. Oh, Yes. okay. So mga chatters out there, if gusto niyo yung topic about, gusto pag-usapan yung mga deep discussion, investigative journalism or as a whole as um chill vibes lang. You can catch Nick Barliano Show on YouTube. So it's the Nick Barliano Show on YouTube and nandiyan sila Sir A and B sa show. And gusto ko lang din sabihin na please subscribe sa The Group Chat Podcast by ABC kasi natutuwa talaga. Like hindi talaga like siguro pag pinapakita parang nag-exercise ako. Every Saturday talaga na gusto ko mag-relax or gusto ko lang maglaro. So, yung podcast niyo po talaga yung background sounds ko habang naglalaro. Yun lang yung kaya please subscribe para lumaki pa sila at magkaroon ng studio and hopefully we have this personal face to face conversation na may studio na tayo. Oh, Yes, sana. that's the goal. That's the goal. Thank you, Nick. Thank Thank you, you. Nick. Oo. Thank you, Nick. Ikaw, Idadagdag ko lang din pala dun sa sinabi ni Nick kanina, dun sa mga future podcasters, wag kayong mahihiyang mag-outreach dun sa mga nauna sa inyo kasi for sure marami pa rin naman sa ating mga podcasters na willing tumulong sa inyo para umangat kumbaga or kaya mm-mm. sumabay sa ahon nung nung podcasting nitong Industry net. industry. Yes. Eh, So wag na kung kayong may kung napapansin niyo po kasi sabagay medyo matagal na rin kayo sa space na to. Yung podcast industry or podcast community talaga pinaka most helpful wall. Kasi sabihin natin sa mga ibang content sa mismong overall content creator, syempre gusto niyang collaboration pero magtitingin niyan bakit mas mataas yung views niyan or mas mataas yung ito. Ay, hindi ko na tutulungan yan. Pero sa podcast world, surprisingly sila yung pinaka embracing to support new podcasters or nag-iisip ng podcast. Then sila po yung willing mag-help sa other podcasters na gusto mag-start or nahihirapan pa na mag-push up. So, again, reach out lang kayo kasi sila ang pinaka most welcoming in again, other than sa mga any other industries. Yes. tama pala yan. Reach out, hindi outreach. Ano to? Kapag Reach baliktad out yan. pala. Kaya pa ba today? Pasensya na po talaga. Okay. Ayun. If you enjoyed this episode, chatters, please share it with others and make sure you follow us on Spotify, the group chat, Facebook, the group chat, TikTok, the group chat with ABC, and check us on YouTube. And please subscribe na rin, tsaka leave a comment, the group chat with ABC. Again, thanks, Nick, and thanks, chatters, Thank for you sa pag-invite. Thank you, listening. chatters. And thank you for having me. I'm so happy. Yes. Yeah. Well, it's our pleasure. Marami pa tayong mga episodes na Yes, pagdidiscuss. sir. Pinipilit. Yes. Alam mo, actually, Nick, yung mga ginigest namin dito, laging yun ang sinasabi. Marami pa tayong pag-uusapang topics. Super. Let's go. Parang pinipilit ang mga guests eh. Joke lang. Let's go. Maraming salamat. We are looking forward sa mga next pa nating mga call-ups, diba? Me Yeah. too. Bye-bye. Yes. Thank you. Bye, brothers. Thank you so much. And that's a wrap.
Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, The Group Chat. For YouTube, The Group Chat with ABC. For Facebook, The Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye-bye.